Pagkitil sa freedom of speech and expression at pananakot nga ba ang dahilan kung bakit isinampa ni Senator Raffy Tulfo ang cyber libel case laban sa mga small vlogger? Small vlogger na ginawa ng content ang pagiging anti-Tulfo. Sana magsilbing lesson sa inyo ito ang pag-file ni Senator Raffy Tulfo at ng ibang abogado ng cyber libel case sa ibang mga vlogger at sa vlogger na tawagin natin si Alright. Paninira nga bang maituturing kung ang nais lamang ng mga vlogger na ito ay mapabuti, magkaroon ng solusyon at maisaayos ang lahat? Hindi naman natin gustong patumbahin ng Raffy Tulfo na action. Gusto natin itong paguhin, pagandahin. When we criticize, we wish to improve things, diba? Kung meron siyang masamang sinasabi, edi ang dami na sanang nagdedemanda sa kanya. Mas madalas nakikita ko yung vision at saka yung point na sa sinasabi. At kung ikaw ang nasa katayuan ng mga vloggers na ito, magpapa-apekto ka ba? Ganun ang diskarte nila eh. Kailangan nilang nakot. Hindi tayo matatakot, siyempre. Tuloy-tuloy lang. Kung ano yung naumpisahan natin, siyempre dapat kailangan natin tapusin. Meron kasing sinabi sa akin na meron na daw nag-delete ng channel na tinakot nila, nakakasuhan daw ni Raffy Tulfo. Sabi ni Recul, halatang kinakabahan si Teacher Mark Chan. Oo nga di ba? Tignan mo, tagatak yung pawis. Yo, what's up? This is your Kasabat and welcome po sa isang talakayan at kwentuhan. And for today's video po, tatalakayin natin yung issue, yung video nitong si Vince World na kung saan naging viral dito sa mundo ng social media. Especially, pinag-usapan ito, lalo na ng mga kabatas at ng mga marites. Pero bago tayo magpatuloy, let me give you a brief context regarding dun sa video nitong si Vince World. So, November 9 po ito na-publish at around 8:43 PM and ngayon po ay nasa around 2 million views na po siya. So, it went viral. So, ang naman po ng video na ito ay yung pagpunta po nitong si Senator Raffy Tulfo sa Quezon City Hall of Justice Prosecutor's Office para magsampa ng kaso ng multiple cyber libel case laban dun sa vlogger na tinawag nilang Vlogger Alright at dun sa tropa nitong mga small vlogger. Ngayon, kapansin-pansin dun sa last part ng video na kung saan sinabi na magsilbing aral ito sa mga small vlogger na ginawa na lang content itong si Raffy Tulfo. Tandaan sa mga kapwa ko small vlogger na ginawa ng content ang pagiging anti-Tulfo na halos ipagsigawan na sa social media na parang si Senator Raffy Tulfo na ngayon ang pinakamasamang politiko. Na sana magsilbing lesson sa inyo ito ang pag-file ni Senator Raffy Tulfo at ng ibang abogado ng cyber libel case sa ibang mga vlogger at sa vlogger na tawagin natin si Alright. Para bang merong gustong palabasin itong si Vince World? Ito ba ay isang pagbabanta o isang paalala lamang na sana wag nating abusuhin ang isang bagay o isang tao? Okay na. Pwede tayo maging tama, pwede tayo maging mali. Depende dun sa taong nakikinig sa atin. Pero, iba pa rin kasi yung ikaw mismo yung gumagawa ng tama na alam mong tama. Iba rin yung ginagawa mo yung mali kahit na may nasasagasa ang iba. Alam mong mali pero ginagawa mo kasi nagbe-benefit ka dun sa ginagawa mong mali. Ngayon, dahil sa nangyaring ito, hindi mo ngayon maamin sa sarili mo na mali ka dahil maraming nakikinig sa'yo. Dahil ba maraming sumusunod sa'yo? Dahil ba maraming tumitingala sa'yo? Sana lagi nating tatandaan na mas mahalaga pa rin yung kapakanan ng mas nakararami kaysa pang sarili lamang. Madaling maging tao, pero mahirap magpakatao.
aminin na natin, hindi tayo pare-pareho ng takbo ng pag-iisip, no? Magkakaiba tayo ng opinion. Everybody is entitled to their own opinions, ano? Ika nga. Pero hindi porket hindi mo nagustuhan yung klase ng pamumuna o yung mga salitang ipinuna sa'yo, kinriticize sa'yo, ay gamitin mo yung batas para patahimikin sila. Kung sakaling makulong itong mga small vloggers na ito, isipin mo kung ilang tao yung masisira ang buhay. Parang pinaglalaroan tayo mga mahihirap nito ah. Isipin mo no, yung taong galit sa proseso. Ngayon ginagamit yung proseso para gipitin yung mga maliliit at mahihina. Yung batas na dapat pumotekta sa mga maliliit at mahihina nating kababayan, ginagamit na ngayon laban sa kanila ng iilang mga tao na may kapangyarihan. Yung batas, tinamper ng mambabatas. Santo Tabayo, natatawa ako